tignan po natin yung ating mga Bible. Genesis 2 verse 8. Now the Lord God had planted a garden in the east of Eden, and there He put a man He formed. Verse 9, the Lord made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Jump po tayo sa Isaiah 58 verse 11. It says, the Lord will guide you continually, giving you water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Maaari na po tayong maupo. Ayan. Tayo po ay umupo sa isang komportabling paraan. And then let's close our eyes. Ayan, ipikit mo po kapatid ang iyong mga mata sa iyong kinauupuan. So what we read is a garden. So habang nakapikit ka, imagine you are building and creating your own garden. Gumagawa ka ng garden mo, nagbi-build ka ng garden mo sa bahay. Picture it. Ano yung itsura ng garden na yon? Malago ba siya? Ano yung mga nakatanim? Anong klaseng halaman, bulaklak, o gulay? Ano yung mga tinamnim mo doon? Imagine mo gaano kalago, gaano kayabong yung garden na yon. At habang pinagmamasdan mo sa ilalim ng malagong puno, nakikita mo din ang mga ulap at nararamdaman mo yung simoy ng hangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God, sa isang hardin, Panginoon, na yung nabanggit, Lord God, sa iyong salita. Lord, thank you, Lord God. Even this place could be a garden, Lord, your church. Lord, where we can feel you, commune with you. Lord, so that you can talk to us. Lord, makausap mo po kami. Lord, makamusta po kami, Lord God. At makausap po kami. Lord, dinadalangin po namin, hayaan niyo po ang aming puso ay maging bukas at ang aming isipan, Panginoon. Lord, payapain niyo po anumang pag-alala, Lord God, na bumabagabag sa amin sa ngayon. Nang sa gayon, Lord, ay marinig namin, Lord God, ng buong linaw, Lord, yung mga salita mo. Gamitin mo po ang iyong lingkod, itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Lord God, and may your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, anong nakita mong garden? Ayan, may mga pakbet ba doon? Okay. Sa verses na binasa po natin, may na-mention po na dalawang garden. Yung isang garden ay yung garden sa labas. Yun yung Garden of Eden. So again, babalik tayo ulit sa simula, Genesis, the book of Genesis. So create ni Lord muna lahat. Nag-create siya ng garden. And then pagkatapos mag-create ni Lord ng garden, ginawa niya ang tao. Si Adam, ang pinakaunang tao. At nilagay po niya ito sa hardin na iyon. Imagine niyo po, gaano kaya kaganda yung relasyon na meron sa garden na iyon. Araw-araw silang naglalakad, araw-araw silang nag-uusap ng Panginoon. Ano kayang itsura ng garden, no? Na yung picture ng garden na punong-puno ng lahat ng kailangan mo na bago nilikha ni Lord yung lalaki, yung tao, si Adam at si Eve, hinanda muna niya lahat ng kakailanganin nila sa garden. At sa pangalawang binasa natin sa book of Isaiah, speaks of the second garden, yung garden na nasa loob. So there's garden outside, yung paligid, and there's garden inside. Ito po yung pwede nating i-consider as our heart and our mind. Ayan. Sa hardin na ito, nais ni Lord maranasan natin ang kapayapaan. Ayan. So, do you feel peace? May kapayapaan ba sa ating isip ngayon? O iniisip mo pa rin yung flood control? Yung tax mo? Ayan. Sa hardin na ito, nais ni Lord magkaroon ng fellowship in your heart, in our heart. Ayan. Dito po nangyayari ang pinakamagandang fellowship sa garden na nasa loob natin. And God wants us to nurture our garden within. So ito po yung ating heart and mind. The garden within, or the Eden within. Genesis chapter 2, verse 8 and 9, yan po yung mga binasa natin. Ito pong darating na October ay mental health awareness.
mental health awareness. Buong buwan po ng October, kaya yun po yung isang introduction, yung video, bilang paghahanda po at pagbigay ng importansya po sa lugar na ito. At dahil mental health po ito, hindi po ko ito linya. Hindi po tayo expert dito. So, may mga gagamitin po tayo na galing sa mga may expertise dito coming from medical, ayan, some with PhD, clinical psychologist, counseling, or psychoanalyst, trauma therapist. So, I will quote them. Hindi lang tayo magda-dive in ng malalim kasi hindi naman po ito seminar. Ayun, so, but also, let us keep in mind, i-note lang po natin, ito po yung note coming from our great physician. Ayan. Psalms chapter 34, verse 18. So habang pinag-uusapan natin ito po yung wag niyong iwawaglit sa inyong puso. The Lord is near to the brokenhearted and He saves the crushed spirit. The Lord is near to the brokenhearted and He saves the crushed in spirit. Alam niyo po, nakakamangha na sa pag-aaral tungkol po sa issues ng mental health, ito po ay correlated sa salita ng Panginoon, kagaya ng binanggit sa atin ni Ma'am Tina ko. Ayan. And I remember hearing a doctor na sinabi nga, nakaka-amaze. Sabi nga, habang nag-aaral ako, sabi nga, sobrang na-amazed ako na kung paano na yung salita ng Panginoon noon pa ay nakaka-relate sa sitwasyon natin ngayon, even in mental health. Binibigyan na lang nila ng mga medical terms ngayon. Pero bago nangyari, binanggit na ito ng Panginoon. Sa Bible, marami pong binanggit in terms of garden, like that person is like a tree planted by the stream, sa Psalms 1:3, sa Jeremiah, sabi niya, I will plant them in this land in faithfulness. Sa Proverbs, sabi ni Lord, God's people will prosper like a healthy plant. So maraming beses kinonfirm, anong tawag dito, ano bang tawag doon? Analogy. Ayan. Yung analogy ng mga puno, halaman, ay doon po tayo nirelate. So, it's a garden. Kung ang garden po sa atin, so ang puso po natin ay isang garden, kamusta yung iyong garden o hardin? Ano ang kalagayan kung titignan mo po ang iyong garden? Yung garden po na ito, yung puso natin at isipan, ay nagdi-determine din ng kondisyon ng ating physical. Ayan na kung paano yung kinakain natin ay nagdi-determine din ng ating kondisyong physical. Ayan, so ganun din po ito. Nais ng Panginoon na bigyan natin ng pansin ang ating puso at ang ating isipan. Ang puso at isip po natin ay isang matabang lupa. Kahit anong ilagay mo dyan, lalago. Kahit na positive man yan o negative. Napansin nyo, pag sa bahay yung lupa, nagtanim ka, tapos ba't ganon? Talong lang yung tinanim ko, pero ang dami pang tumubong iba. So ganon din po yung puso natin, isa siyang matabang lupa. At binigyan tayo ni Lord ng pinakamainam na buto o binhi na itatanim natin sa ating puso, sa ating isipan. In that garden, the word of the Lord. Ayan. Sabi po sa Luke chapter 8, verse 11, the seed is the word of God. The seed is the word of God. So I pray na ang salita ng Panginoon na atin pong pinag-aaralan ngayon ay maitanim sa ating puso at isipan. Sabi po sa Proverbs chapter 23, verse 7, for as he think in his heart, so is he. So kung ano yung iniisip natin sa ating puso, saan daw sabi, nag-iisip tayo hindi sa isip lang, sa puso. What is the meditation of our heart and of our spirit? Or sa mind natin. Tandaan niyo po, kung ano yung mini-meditate natin, nagmamanifest. Nagmamanifest. Ano yung iniisip mo, nangyayari. Nangyayari. Dahil sabi ko nga, sobrang matabang lupa ang ating puso at ang ating isipan. So pipiliin po natin ano yung itatanim natin at hahayaan natin pumasok sa puso at isip natin. Dahil tama o mali, masama o mabuti, pareho pong tutubo iyon. Sa pag-aaral po ni Dr. Anita Phillips, isang trauma therapist at pastor, ayan, na-inspired po ako sa title po na ito, coming from her book. No? So nakita po niya yung resemblance ng isang seedling or ng pea seedling. Nakita po niya yung resemblance sa isang neurons, nung nag-aaral sila ng neurons. So, eto yung
paano lumago yung seed. So, eto yung neurons natin. And our body is composed of billions of neurons. Ayan. I-quote ko po galing sa kanyang libro. Sabi niya, nakita niya yung resemblance ng isang pea seedlings at mga neurons natin. Sabi niya, sa kanyang neuroscience class, nakita niya na ang hugis ng neurons ay same ng seedlings. At napakaraming shape ng neurons. Yung iba para daw dahon ng damo, yung iba daw parang vine na nagpaliko-liko, yung iba daw mukhang puno, iba-ibang halaman. Ang neurons ay, ano po ang neurons? Neurons are the basic building blocks of the nervous system. Specialized cells that transmits information through electrical and chemical signals. Nagkataon po kaya yung comparison ng seedling, plant, garden in the Bible, and then our body is composed of neurons that looks like plants. Sabi po sa Genesis chapter 8, verse 22, as long as the earth remains, there will be planting and harvest. Hanggat nabubuhay o nag-i-exist ang mundong ito na kinaroroonan natin, merong pagtatanim at merong pag-aani. Tanong, ano kaya nga anihin natin? Sabi po sa Galatians chapter 6, verse 17, do not be deceived. God cannot be mocked. Man reaps what he sows. Tanungin mo nga katabi mo, anong tinanim mo kanina? So may picture po tayo dito. Ayan. So our brain looks like a tree. Paano? Ano yung tinanim mo? Yun yung tutubo. Ano yung tinatanim mong thoughts dyan? Ang brain natin at puso natin, sabi kong, ay isang matabang lupa. Ingatan po natin. So how do we nurture? How do we care? Paano natin aalagaan? Yung brain na yan, yung puso po natin. So number 1 is connection or attachment. What do we grow in that heart and in that mind? Ayan. Simulan po natin sa baby, sa sinapupunan pa lang. Yes. Ayan. Sa mga, andito ba ang kapatid natin, si Chrissy, buntis, tsaka si Elise. Ayan. So sa baby pa lang, sa tiyan pa lang. I remember, nung buntis po ako kay JL, naalala ko, yun yung time na gusto ko nang mag-resign, pinapa-resign na ako ni Pastor Albert kasi hindi ako malipat-lipat sa Bulacan. So bumibiyahe ako weekly from Pangasinan to dito sa Bulacan, Hagonoy. Weekly bumabiyahe ako. Tapos sabi ni Pastor Albert, mag-resign ka na. Kasi sobrang hirap na ako. And then, sobrang nagdadalawang isip ako. Lumapit ako sa pastora namin, sa ate ang tawag namin. And then sabi niya, God is faithful. Tandaan mo, sabi nga, napakahalaga yung presence ng tatay, kahit buntis ka pa lang. Pag hinawakan mo yung tiyan mo, alam ng baby, kamay mo yon. At pag umawak ay ang tatay, alam ng baby, kamay ng tatay yon. There's this electrical signals. So attachment, connection. Genesis chapter 2, verse 7, the Lord God took some soil from the ground and made man. God breathed life into the man and the man started breathing. So God formed the man. Nung nilikha ni Lord ang araw, ang buwan, ang bituin, ginawa ni Lord yung dagat, yung mga halaman, paano niyang nilikha? By words. Sabi ni Lord, let there be. And it was so. Pero pagdating ng ika-6 na araw, nung tayo na yung gagawin, kumuha si Lord ng putik, hinulma. Alam niyo yung parang patter, magpapalayok? Kung paano niya hinuhulma yung putik na yon, tapos binubuo niya hanggang maging paso o pat. Ganun po yung ginawa ni Lord. That hand, that touch of our Father. Kaya sabi ni Lord, di ba, I am the potter and you are the pot. Hinawakan tayo ni Lord. And how we long to be touched. And how we long to be noticed. Kaya lahat po tayo meron nung desire to be known, to be seen, to be touched. Napakahalaga po neto. Ang tawag po dito sa psychological term ay attachment. Ayan, the touch. Ayan. Since sa account po na ito, wala pa silang nanay and tatay, it's God who touched them, gave them that attachment. And God is so attached to them, di ba? Kaya nung naglalakad si Lord, Adam, Eve, nasan na kayo?
Uy, magbabanding na tayo. Ba't saan kayo napunta? Hinahanap ni Lord. Nung nawala sila. You know, pinaka-crucial po sa isang bata ay yung 0 to 3 years old. Doon po, sobrang kailangan ng attachment. Napakahalaga ng presence ng attachment. Ang attachment daw po ay mostly may tinatawag na primary attachments and the rest are secondary. Most of the time, nanay ang primary attachment. Why? Kasi nanay ang nagbuntis ng 9 months. And then after that, pagkapanganak, nanay ang kumakandong at nagbe-breastfeed. Kaya pansinin nyo, sa medical, pag nanganganak ang isang nanay, di ba, required po yon sa medical field na pagkalabas ng bata, nilalagay sa dibdib ng nanay ang baby. That's attachment. That the baby feels, I'm secured, nandito ang nanay ko. At just in case, na-miss po natin yung chance na yon. Kasi nanganak ka, ilang buwan lang, tas pasok ka na sa trabaho, nag-abroad ka na. Meron tayong second window na second crucial, 9 to 25 years old. Sadly, ang conception natin, pag 9 years old na siya or 25 years old na siya, go, pwede na siyang mag-dorm, kaya na niya on her own or in his own. Kaya na ng anak ko yan, malaki na siya. Wrong. Yun din yung time na kailangan tayo ng anak natin, ng mga bata, ng mga kabataan. They need. At para maintindihan po natin yung gaano kahalagan ang attachment, panoorin muna natin itong short video po na ito na ginawa po nilang experiment. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. Okay. Ayan, nakita niyo po yung effect? Sometimes we see children pasaway, iyakin, makulit. Those are negative responses sa stress na nararamdaman nila because of lack of attention and lack of attachment. So bago natin makita, bakit sila ganon? Ba't ganon ang ugali ng mga bata ngayon? Tignan natin, what have we stopped giving them? Ang attachment daw po ay very vital. Attachment theory is a psychological framework explaining that humans are born with innate need to form strong emotional bonds, which establishes foundational sense of security and influences future relationship. So yun po yung secure-based po nila. Napakahalaga na meron po silang secure-based to return to. Although ang nanay ay madalas na primary attachment, napakahalaga din po ang presence ng tatay. Kung may katabi kang tatay, sabihin mo, napakahalaga mo. Ayan. According po kay Dr. Comizar, a psychoanalyst, ayan, ito po yung comparison, bakit mahalaga yung nanay at tatay? Okay, so sa nanay daw po,
ito yung sensitive, empathic, nurturing. Ito yung skin to skin, breastfeeding, eye contact. Ayan. So, ito po ay nagpo-produce ng oxytocin. Ang brain ng nanay ay nagpo-produce ng oxytocin. Ayan, na nagpo-protect sa brain from cortisol. So medyo science yung dating, parang science class. So next muna tayo sa susunod na slide. Tignan po natin, ano ba yung oxytocin, ano ba yung cortisol? Bakit po siya kailangan pag-aralan? So ang oxytocin, also known as love hormone. Ito po yung love hormone. It promotes bonding, trust, positive emotion, acting as a counter-regulator to stress. So ito pong oxytocin, yung nare-release sa katawan natin pag stress, okay, sige, nire-relax, kinakalma yung ating katawan. So ang cortisol, ito yung stress hormone that mobilizes energy, triggers a fight or flight response. Parang halimbawa naglalakad ka, biglang may lumabas na asong kumakahol, ang tapang-tapang. So yung cortisol mo, naglalabas yung brain ng cortisol, at sinasabi niya, anong gagawin mo? Okay, babatuhin ko ba tong aso na to? Okay, o tatakbo ako. Yun po yung ginagawa ng cortisol. Pero sa isang bata o sa isang tao na laging stress, puro cortisol ang lumalabas, yung oxytocin hindi masyado. Yun po ang nangyayari, nagiging lason po ito sa katawan. Prolonged exposure to high cortisol also increases risk of anxiety, depression, heart disease, and digestive system. Kaya ang depression, anxiety, hindi po siya faith issue. Dati yun yung pagkakaakala ko nung nagdaan ako doon. Hindi po siya faith issue. So balik po tayo doon sa table. Ayan, so mother and father, sabi po niya dito, so oxytocin makes mothers, o sa father naman, playful tactile stimulation. Fathers also produce oxytocin, pero sa ibang part ng brain. Ano po ito? Sa father ay playful tactile stimulation. Yan yung time na yung mga tatay, di ba? Ang mga tatay, pag makipaglaro, rawr! Iitsa, hahabulin, talagang, tas naalala ko, si Pastor ganun simula kay JL, Jethro, Jehaya, talagang iitsa niya, sabi niya, sakay ka dito, sakay, tas talagang hindi nayuyug-yug. Ako naman, yung puso ko, parang nalalaglag. Okay? So, ang oxytocin from mother, ito po yung sensitive empathic nurturing. Ito yung nature naman ng nanay na kabaliktaran na kapag nadapa yung baby, unontong, halika dito, saan masakit? Saan ka nasugat? Kiss ko. Ganon. So, nagpa-pacify sila. They are more on the stress. Ayun, nagpa-pacify ng stress. So, they are sensitive, empathic nurturer. So, anong kaibahan? Sa father, it promotes exploration. So, nag-explore sila. Ayun, it promotes risk-taking. So, kung may kakilala kang hindi marunong mag-take ng risk, takot ako mag-bike, takot akong ganito, takot ako sa ganyan, takot ako mag-try mag-commute. Sandali. Anong nangyari? Okay? So, it also encourages and prepares the child for separation. Yun yung role ng tatay. Na kapag may second baby na prepare ng tatay ang anak sa pagdating ng pangalawang baby. Bakit? Unti-unti na siyang nagsaseparate kay nanay, hindi yung total na separation, kundi alam na niya na may babing bagong paparating. So, hindi siya magkakaroon ng insecurity na magagalit siya dahil sa'yo. Nawala ang pwesto ko, hindi ganon, okay? So, meron pong isang study. So, ang mga nanay po ay very aware sa baby stress. Yun po yung nature natin. May isa pang pag-aaral na ginawa po na kung saan, anong tawag dito, yung nanay at tatay, together with the baby, natutulog po sila. So nung natutulog po sila, umiyak yung baby, nagising yung nanay, tulog na tulog at humihilik yung tatay. So tumayo yung nanay. Tapos, natulog sila ulit. Tinignan nila, biglang tumunog, kumaluskos yung dahon at mga sanga. Tulog na tulog yung nanay, gising yung tatay. Iba yung nagpapagising sa nanay sa tatay. Why? Because of our nature. We are nurturers. So, aware tayo sa bata. Pero ang mga tatay, yun yung kanilang primitive noon pa. Because sila yung nagbabantay ng danger. Dahil ganun sila ginawa ni Lord. Fathers are protectors. Okay? So, dito po, mother empathy, sa father fun.
Kaya hayaan nyo, halimbawa, kayo pong nag-aalaga sa bata, tas galing sa trabaho ang tatay, tapos biglang uuwi, matutulog na dapat, tas nakikipaglalaro ka, sabi mo, wag mong guguluhin, matutulog na yan, ganito. Hindi po, kailangan po yun ng bata. So, pwede kayong magkaroon ng agreement, okay, tapos na ako, okay, after 30 minutes siguro, maligo ka, kumain ka, and then after that, gagawin ko yung iba, o magpapahinga lang ako, maglaro kayo. So, the child needs that every day, o bawat gabi. So, ang mother helps regulate emotions like sadness, fear, distress. Fathers help regulate excitement and aggression. Okay? So, merong isang healthy attachment. Meron namang tatlong attachment disorders. Kapag yung absence ng attachment, wala. So ito po, ganito po tayo ginawa ni Lord. And this is our responsibility as parents. Number 1 is the anxious attachment or insecure ambivalent. Individuals with the style may be overly clingy. Sila po yung sobrang clingy, nagkikrave ng intimacy, at nag-worry sa rejection. Baka ma-reject ako. So ang strategy po nila ay yung sobrang kapit. Sila yung sunod ng sunod kay nanay, kahit mag-CR si nanay, nakasunod palagi. Yung nakakapit palagi dito, kahit saan ka magpunta. Nakasunod ng nakasunod. Okay? Effect po, paglaki po nila, sila yung usually tinatamaan ng may anxiety. So ang nangyayari po dito, anxious ambivalent or anxious attachment. Ito yung time na nagre-resort sila sa, anong tawag dito? Pagiging clingy. Kasi pag lagi mo silang iiwanan, iisipin nila, pagdating ng nanay ko, kailangan kumapit ako sa kanya mabuti kasi iiwanan niya ako ulit o aalis ulit si mama o si papa. Kung sino man yung attachment niya. Pagdating nila sa relationship, sila yung medyo nakakasakal sa relationship. Second, disorder is avoidant attachment or insecure avoidant. Sila po yung nag-a-avoid ng emotional connection. Ang nangyari nung bata, okay, so may iwan sa yaya. Ang malungkot sa iba sa daycare. For some, alam ko, SSS main office, ganun, may iniiwanan, pinag-iiwanan sa mga bata para makapagtrabaho yung mga magulang. And they say, it's okay, it's safe, pero hindi. May nangyayari po sa bata. So ang nangyayari po dito, pag laging wala, iiwanan ng matagal ng nanay, tas babalik na naman after how many months or 1 year. So darating yung time yung bata, pag dumating yung nanay o tatay, titignan niya, hindi na niya papansinin, okay lang siya. Mas lumalapit siya sa yaya. Ayun. So nag-a-avoid na sila kasi iniisip nila, aalis ka din naman eh. So there's something that's happening in their brain and in their heart. So this is correlated with later on, sabi ni Dr. Commissar, depression. Ayun. Nagkakaroon sila ng difficulty in the relationship, committing to relationship, or trusting. Mahirap mag-build na at magpakita ng intimacy. Medyo parang alam niyo yung disconnected sa relationship. Ayan. Number 3 is the disorganized attachment. Ito daw po yung pinakamahirap i-cure. Kasi mixed emotion po siya, halo siya ng nag-a-avoid. Parang biglang one time, lalayuan ka niya o sa susunod, papalupaluin ka niya. So nagpapakita na siya ng mga signs ng stress, negative responses sa stress. So ito po ay, yung ganito po, disorganized attachment is associated with severe mental disorders. Kasi walang strategy. Biglang nagsiswing na clingy, tas ayaw ka na niya, gusto ka niyang umalis, o kaya binabato nung bata yung nanay o yung tatay. So this is correlated with the borderline personality. Sila yung paglaki, sinasaktan yung sarili. May suicidal tendency. Most likely na magkaroon ng, magkaroon ng mental illnesses. Okay. May isa pa pong study na kung saan may tinatawag po itong rhesus monkey experiment na kung saan nilagay po nila yung unggoy. Ayan, since 1960s, by the way po, ang mga studies po na ito, sa isang cage, tas nilagyan nila ng parang dummy. So niyayakap na yun. Stress yung baby monkey, tas niyayakap niya yung monkey na yun. Doon lang siya nakayakap. And then, sinubukan nila ulit, tinanggal nila yung dummy. Alam niyo ang nangyari? Yung stress level niya sobrang nag-shoot up at nagwala na yung unggoy.
Again, wag lang na po natin tignan yung attitude or responses ng mga bata. What is happening to them? There's part in our brain na kung saan nagre-release ng stress hormones, yung amygdala. Minsan, iisipin natin, naalala ko sa prototype na nag-uusap, bakit ganun yung mga bata ngayon? Ba't hindi? Yun ang pinag-uusapan namin, yung concern ng mga kabataan. What happened? Parang, may term pa nga na, ano ba yung term na yon? So bakit ano daw pong nangyari? Ito pong part ng brain po natin to is the amygdala. Doon po lumalabas yung, amygdala is the stress regulating part responsible for signal. So dyan po nanggagaling yung sa cortisol. Ang hippocampus naman ay yung part na kung saan nagpapakalma. So eto yung pag may stress, switch on, amygdala. Ang switch off naman ay yung hippocampus. Sorry, medyo science or medyo medical, pero I'll try my best as possible na explain. So ang explanation po nila dito, ang nangyayari po sa mga bata ngayon, sa kanilang pag-aaral dahil sobrang nag-shoot up, lalo na nung pagkatapos ng pandemic, dapat mas malaki po itong hippocampus kaysa dun sa amygdala na stress. Ang nangyayari po ngayon, mostly ng mga bata, mas malaki po ang amygdala kaysa sa hippocampus. So when we expose the child to too much stress, kahit bata pa yan na sobrang stress na po siya, lumalaki yung hippocampus, ay yung amygdala. Paliit ng paliit yung hippocampus. May mga practice po tayong ginagawa na nagpapa-worsen po nito. And by the way, may mga nafa-find po ngayon na because of that, yung dysfunctional attachment, walang attachment ang anak o ang bata sa ang magulang sa bata. Ito po ay nagiging cause ng ADHD. So what happens is, minsan may mga practice tayo like, pag umiiyak yung baby, may bagong mga magulang, o kaya buntes, sasabihin nila, pag umiyak, hayaan mo lang, masasanay, pagkakargahin mo palagi. No, that's wrong. Huwag kayong magbibigay ng mga advices kagaya nun. Hindi natin pwedeng sabihin na, may spoiled kasi hindi nila alam yung spoiled. They need that embrace, yung yakap. Kasi nai-stress sila, lumalaki yung amygdala. Every time nai-stress. O kaya yung inaasar natin, pag halimbawa makulit, sige ka, pag hindi ka tumigil, iiwanan kita. Another stress. Another stress. Stress sa bata yung maagang pinagbabasa, maagang pinipilit mag-aral, maagang pumapasok. We've learned from JL. Kaya si JL maagang pumasok, although hindi naman sinasabi si JL kasi ang agang pumasok, nag-progressive, tas nag-daycare. Nalaman namin, sabi namin, nung kina Jetro Jehaya na no, stress pala sa bata yung maagang pagpasok. Sobra tayong focus kasi sa academic. Kaya sila Jetro pumasok, 5 years old, diretso na ng kinder, nakatipid pa kami. Di ba? Galing kay Lord, you know how God designed us. No? So yun po yung nangyayari. The problem with this is, ang amygdala daw po, sabi ni Dr. Comisar, ang amygdala, pag the more na-stress, lumalaki. Kaya lalo sa bata, lumalaki until one time, wala na. At ang amygdala, once na naging dysfunctional, it will be dysfunctional forever. So paano ma-regulate yung stress pag sira na siya? So I hope sabi po sa Isaiah 66 verse 13, a mother comforts her son. So as a mother comforts her son, so I will comfort you and be consoled over Jerusalem. Sabi ni Lord, I will comfort you. Okay, there's too much stress, I will comfort you. And God is reminding us, mothers, busy tayo sa labahin, sa ganito, sa ganyan, sa responsibilidad. But God is asking us, meron tayong primary responsibility to nurture our children. Hinga po muna tayo ng malalim. Hinga ulit. Hindi ko alam kung, I hope hindi po tayo natitrigger. So, let us be reminded. Pero reminder po, again, sabi ni Pastor Tina ko, wag lang pong puro faith. Kung kailangan ng medical help, wag po kayong mag-aatubuli. So, kailangan po natin ng second ay companion. Kailangan po natin ng companion. Alam ni Lord na kailangan natin ng companion.
mabuti at tamang companion. In the garden, nakita po ni Lord yung pangangailangan nito. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 18, "Then the Lord said, it is not good that man should be alone." Sinong nag-ask? Hiningi ba ni Adam? Hindi. Nakita ni Lord na hindi bagay sa atin ang mag-isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi bagay sa iyo mag-isa. Ayan. So God provided a partner. Pero hindi lang po ito partner na as in husband or wife. Ito po ay pwede rin companion, mga comrades, kaibigan, friends, or community, fellowship with people. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10, sabi niya, 2 people are better than 1. Okay, sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi talaga bagay sa'yo nag-iisa. Okay? If one person falls, the other can reach out. Ayan. But someone who falls alone is in real trouble. Another research. Ayan, sorry, puro research. Ayan. So, may research po na ginawa, isang unggoy nilagay sa cage, tapos may mga ilaw, may tugtog. Talagang nagbawala ulit yung unggoy, sabi na i-stress siya. So kumuha po sila ng blood sa kanyang ulo, and then tinignan po nila ang taas-taas ng stress hormones niya doon sa blood. So ang ginawa nila, pinasok nila sa cage yung kaibigan ng unggoy. Pagkapasok, nag-drop off by 50 ba o 60% yung level ng stress. Kumalma. Ito po yung tanong ni Dr. Cloud. Who is your monkey? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, can you be my friend? Wag can you be my monkey ha? Sabi ko, can you be my friend? Okay. So everybody needs a body, sabi nga ni Pastor. Ako po, 1.5 dekada na pong kasama ni Pastor in the ministry. And one of the patterns na nakikita ko po sa church, na sobrang nakakalungkot, ay yung kapag na-stress sa work, na-stress sa bahay, na-stress sa problema, ang una nilang kina-cut off, fellowship. Sandali, kung hindi mo kailangan, sa pinakauna pa lang, binigay na ni Lord, oh, it's not good for man to be alone. I will give a partner, a friend. And God has given us fellowship. Yun nga lang, nakikita nila ang church, ang fellowship, as stress. As another nagpapastress sa kanila. Magtataka ka, ilang oras lang ba ang church service natin? Ngayon, possible mag-overtime tayo kasi may ilang video tayo. At tuwing kailan lang ang church service, tanungin mo nga katabi mo, ilang oras kang naghahanap buhay? Sige, tanungin mo yung katabi mo. Ilang oras ka sa school? Ilang oras kang naghahanap buhay? O, saka mo tanungin, saan ka talaga na-stress? Sa church ba talaga? Seryoso? Totoo ba yan? I have seen people na kapag na-stress sa labas, hindi kay Lord. Biglang una kinakat yung involvement, nagiging indifferent. Tapos nagpo-progress yan, medyo makikita mo pa late na. Tapos susunod, absent na yan, wala nang paramdam. Talagang hanggang sa tuluyan ng mawala. Alam niyo po, pag hindi natulungan or hindi nagpatulong, delikado po yun. Sabihin mo, delikado. God gave us companion. Simula nung nag-aaral po si Pastor Albert, pinilit ko pong simula nung tinake po niya itong path na to ng counseling, I made a personal effort, to keep our intellectual intimacy. So nag-aral ako, personal, nagbabasa, tinitignan ko, sabi ni Pastor, ano naman yung Shopee mo? May binili akong libro. Okay, sorry Lord. Medyo alam ko, kasi kaya mababa yung presyo, hindi original. Pero sabi ko, Lord, sorry, patawarin mo ko. Wala pa akong budget, eto muna. So, that's to keep the person intellectual intimacy. Okay, side note ha, husband and wives, taas kamay. Okay, part ng responsibilidad natin to nurture the intellectual intimacy. Para hindi ka boring kausap. Diba? Sabihin mo, intellectual intimacy. Ayan, kailangan din yan. So, again, ulitin natin, companion, your partner, comrade, your friends, inner circle, community, faith-based fellowship. Sa mga napakinggan ko po, doktor man sila, Christian man sila o hindi, yung isa sinusundan ko, sabi ko, akala ko Christian.
Hindi pala Christian kasi consistent siya, sinasabi niya, sa mga patient niya, maghanap ka ng faith-based community. That's what they call faith-based community, hindi church. So sila mismo, sinasama nila sa prescription ang faith-based community, tapos ikaw umaalis sa community ng church. They take note of the impact of faith-based community sa mental well-being ng tao. So again, plant and nurture in your garden the precious gift of being a companion and having a companion. Sabihin mo sa katabi mo, can you be my friend? And can I be your friend? O, di ba? Palakpakan natin si Lord, okay? Okay, pero sandali lang hindi lang basta companion, kundi yung companion na pangatlo, may compassion. Kasi kung walang compassion, umiiyak ka na, kinokorek ka pa, may napanood ako, umiiyak siya. Sabi niya, yung kaibigan mong correct ng correct. Sabi niya, so, wrong grammar, mali-mali yung grammar, English yung nagre-reklamo. You know what, friend, it hurts, ganito, ganyan. Hindi, mali yung grammar mo naman, ganito, ganyan, ganyan. So, kada sabihin niya, puro kinokorek siya. Tapos nainis na siya, sabi niya, pwede ba, magsentimento muna ako bago mo ako i-correct? So, dapat may compassion. Sabihin mo, compassion. Ito yung isang mahirap, why compassion is not developed. Ang emotional brain ang unang nade-develop sa bata. Ang nangyayari ngayon, bata pa lang, okay, circle, square, A, B, C, D. Na parang ganito, pinipilit mo siyang maglakad, hindi pa niya kayang bumaliktad sa higaan. That's too much stress. Ngayon, ang daming fino-force na mag-common na agad. May namit akong isang nanay. Hindi nagkukwentuhan kami. Isa sa mga nilid ni Pastor Albert na mga kabataan nung binata pa siya. In-invite kami. Nalaman ko, i-enroll niya yung anak niya sa common, 3 years old. Sabi ko, this is unsolicited advice. Huwag mo munang ipapasok sa common. That's too much stress. Hindi pa develop yung thinking brain ng bata. Tapos ifo-force mo na. So, anong mangyayari doon? Iba-bypass mo yung emotion niya. May nabasa akong post sa Facebook, binabata yung isang bata. Sabi niya, ganito, happy birthday, wag kang umiyak pag tinuturuan ka palagi ng mama mo na mag-common, pinupush ka palagi. Para sa kabutihan mo yan, ganito, ganyan. Bata pa po yung bata. I think that's kinder or grade 1. Hindi yun para sa kabutihan niya. That's too much. Kaya ang nangyayari tuloy ngayon, maraming bata, kabataon, or matatanda na sobrang talino, walang compassion. Marami ngayon doon sa Senado, sa DPWH, sa contractor, ang tatalino, walang compassion. Hindi ko ma-imagine, ano kayang nararamdaman nila pag nababalitaan nilang may nalunod, may namatay? Dahil sa baha? Anong pakiramdam nila? Bakit maraming walang compassion? Because their emotions are ignored. Sa bata po, lalo na sa 0 to 3, hayaan nyo munang i-nurture natin yung kanilang emotions. Isaiah chapter 58 verse 11, the Lord will guide you continually, giving you water when you are dry, and restoring your strength. You will be like a well-watered garden. Sabi niya, like an ever-flowing garden. Sabi mo nga, ever-flowing spring pala. Ever-flowing spring. Kailangan po yung compassion mag-flow sa ibang tao. Mag-flow sa atin papunta sa ibang tao. Napakahalaga po ang compassion in nurturing our garden within. Ayan. Kagaya ng halaman sa hardin, pag wala po siyang drain, di ba? Pag bumibili tayo ng paso, tas walang butas, binubutasan natin para mag-drain. Bakit kung hindi nag-drain, tanggap ng tubig, okay. You will be like a well-watered. So tanggap ng tubig, walang drain, mabubulok yung halaman hanggang sa mamatay. Okay? So yun po yung malaking problema natin ngayon. Too much greed sa ating bansa, walang compassion, nabulok ang sistema ng ating gobyerno. Naisingit pa rin, no? Bakit po sa dam napakahalaga na hindi lang tumatanggap ng ulan? Di ba may level, tas yung level na yun, na-reach, nagre-release sila. Sagutin niyo po, bakit? Bakit nagre-release ang Gat Dam? Bakit po sila nagre-release?
Hindi lang nila tanggapin yung tubig kasi darating yung time, sinasabi nila kulang. Hindi kakayanin, masisira yung buong dam. Ganun po ang mangyayari sa atin. Pag walang compassion, tanggap lang tayo ng blessing, tanggap lang tayo ng service ng iba, masisira po tayo. Si Dr. Gary Chapman, isa pong best-selling author, ayan, isang counselor po, siya po yung author ng 5 Love Languages, 5 Apology Languages, maganda po yung mga libro niya, basahin niyo po. Ayan, alam niyo po kung anong ginagawa niya? Yung mga anak daw po niyang lalaki, tinatawag niya, papabuhat niyo yung mga rake, mga walis, mga dustpan, garbage bag, isasakay nila sa likod ng pickup truck. Tapos mag-iikot daw po sila doon sa mga kapitbahay nila. Tatanungin nila, okay lang po ba sa inyo, linisin namin yung mga bakuran niyo? Yung iba daw nagugulat, bakit po? Sabi niya, magkano po? Sabi niya, hindi po, walang bayad. Libre lang po, tinuturuan ko po yung mga anak ko na maging compassionate, maglingkod sa kanilang kapwa. And I've heard many doctors doing that, na ini-expose nila yung mga anak nila sa volunteerism. Kaya I pray, hindi lang po natin, so mahalaga po ang faith-based community, eto church, pero mahalaga yung volunteerism or compassion. Sabihin mo sa katabi mo, part ka na ng community. Okay, part ka na ba ng compassion? After po neto, magre-ready po tayo as an application sa ating second service. Okay, so we encourage you po, ayan, bring your children dito sa church. Turuan niyo po silang mag-volunteer. Pero wag naman na yung makita niyo yung mga anak niyo nagwawalis dito, ta sa bahay magagalit kayo. Hindi sila ma-encourage. So kung hindi ma-develop sa bahay, hayaan niyo ma-develop sa church. Later on, lalabas din yan sa bahay. Bakit? We remind them na, nagwawalis kayo dito sa church, nagmamano, pag uwi sa bahay, gawin niyo din sa magulang. Amen? Okay. So Genesis chapter 2, verse 9, and God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good. Bakit po siya good and pleasing? Kasi yung puno ay dala-dala po niya yung nature ng ating Panginoon. Sacrifice and selflessness. Ang puno, yung bunga niya, yung fruits niya, hindi para sa kanya. Yung oxygen na yung carbon dioxide, tas pagtatrabahuan ng puno, tapos i-release niya as oxygen, hindi rin para kanya. Para sa atin. At ang isang puno, para maging puno, that seed must die. Hindi po natin sinasabing kailangan po natin mamatay. Kundi ang sinasabi po natin, sometimes, kailangan po nating mamatay doon sa sariling desire natin to be served, to be loved. We love also in exchange. So concerning po sa mental health, awareness po natin, ang nakakalungkot ngayon po kasi hindi po natin nakikita yung urgency o yung need sa part po na ito. And I hope magkaroon tayo ng compassion. Iba po kasi yung sense of urgency natin kapag na-aksidente, na-disgrasya o may sakit. Halimbawa, 5 araw nang nilalagnat. Dadalhin na natin, hindi gumagaling sa tempra. Di ba dadalhin natin agad sa doktor yung anak natin? Para ipatingin, anong problema? Yun nga lang, pagdating sa mental health, ilang buwan nang nagwawala, o umiiyak, o nagmumukmok, o nagkukulong, or nagsisway yung emotions. Humihingi na siya ng tulong, pero hindi pa rin natin tinutulungan. May isang table po dito, suicide versus suicidal, na nakuha ko po ito sa seminar na itananan namin ni Pastor. So, ganito po natin tignan. Minsan, pag suicide, kinoconsider din natin as tragedy. Hala, grabe, nakakalungkot naman. Kawawa naman. Pero pag nung suicidal pa lang siya at hindi pa nagpapakamatay, naghahanap lang yan ng atensyon. Ganyan naman yan palagi. Pag suicide, nako, ang lungkot. Grabe. Sobrang nakakaiyak. Pero nung time na suicidal pa lang siya, irritated tayo, nakakainis. Lagi ka na lang ganyan. Kailan ka ba ayos? Tigas ng ulo mo. Kapag namatay na, nag-suicide na, lahat present.
nakikiluksa, nakikidalamhati. Pero nung time na suicidal pa lang siya, walang nandun. Wala man lang nagtanong, uy, kamusta ka? Kaya mo pa ba? Tanungin mo ngayong katabi mo, kaya mo pa ba? Sa suicide, nakikita nila lahat ng sign. Kaya pala siya ganun. Sabi ko na eh. Pero nung time na suicidal pa lang, okay lang yan, kaya mo yan. Naku, ano lang naman yan? Nung bata nga kami, pinapalo kami, nung bata nga kami, wala kaming baon. Nung bata nga kami, nilalakad namin, kilometro. Tapos kayo, mapapagod kayo agad, nai-stress kayo agad. Nag-iigib nga kami. No? Sa suicide, pag namatay na, sana hindi niya ginawa. Pero nung suicidal, sabi nila, ay, hindi niya gagawin yan. Compassion. Sabi natin sa lingwahe natin, aanhin mo yung damo kung patay na yung kabayo. Aanhin mo yung compassion kung wala na yung mahal mo sa buhay. Galatians 2:6a, carry one another's burden, act and show compassion. Ayan, ito po yung kailangan natin. At para matutunan po natin yung compassion, let us be with someone who first gave us compassion. So, for communion with our Lord, communion. God is the God who initiates communion. Si Lord ang nag-initiate ng relationship. Bear with me. Last slide na po tayo dito. Ang communion with Lord is with all heart. Imagine nyo po doon sa Garden of Eden. Kagaya ng inawit natin, sabi nga, I want to walk with you. Ito yung picture ng Garden of Eden noon. I want to walk with you, talk to you in friendship. So, lagi silang naglalakad ni Lord, nag-uusap. Ayan. And then be with you by your side. Hear what's been on your mind. I'll listen. Sabi ni Lord, I'll listen, anak. At gusto rin natin sabihin kay Lord, Lord, I want to listen. Lord, gusto kong makausap ka. Lord, ano man yung sasabihin mo, makikinig ako, Lord. Because when it all started, nothing was guarded. Let it be the same. Naalala niyo yung time na first time mo ma-in love kay Lord? Wala kang sinisekreto, lahat kinikwento mo kay Lord. Like it was in the garden, in the cool of the day, from morning to evening, you and me always, Lord, ikaw at ako palagi. Where nothing is hidden, no fear and no shame. Let it be in the garden, you and me always. Kailan mo huling naranasan yung presensya ni Lord? Heart and soul, yung wala kang tinatago kasi wala kang dapat ikatakot. Or do you feel dry? Tanungin mo yan katabi mo, tuyot ba yung pakiramdam mo, yung parang dehydrated na? Lapit lang kay Lord. Because dun sa garden na yon, natagpuan niya ni Lord. Sabi ni Lord, I will guide you. Isaiah 58 verse 11, the Lord will guide you continually, giving you water when you are dry and restoring your strength. Sa kwento po ng prodigal son, naputol po yung communion with the Father. Why? Kasi hindi lang ito nangyari during the time na umalis siya yung na-cut off yung relationship, yung communion. Naputol na siya, nasa bahay pa lang siya. Bakit ko nasabi yun? Kasi sinong makakaisip? Diba? Sa English, sabi nga, what happened to you? Have you gone nuts? Parang ano ba? Nawala ka na ba sa tamang pag-iisip? Para mawala siya sa tamang pag-iisip, nahingin niya yung mana niya, nabuhay pa yung tatay. So you see, eto yung picture na kung saan emotionally check out tayo. Wala na tayo sa tamang pag-iisip. At lumalayo tayo sa ating Panginoon. This is the picture na minsan nasa presence tayo ni Lord, pero our heart is not there. Emotionally checked out na tayo. Walang totoong communion, malagoy ang puso. But God is asking us, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, ayan, heart, emotion. Okay? With all your soul, that's the spirit. Mind, okay, that's the brain, our thoughts. Body, that's our strength, that's our body. Sabi ni Lord, lahat mahalin mo si Lord ng buong buo. Pag yung decay sa garden, pag yung garden po sa loob, hindi natin naalagaan, yung garden sa labas, nagkakaproblema.
I believe in the garden of the prodigal son, sa garden ng kanyang puso, sa hardin ng kanyang puso, nagkaroon ng decay. Kaya nagkaroon ng problema sa relationship niya sa kanyang tatay. And then later, we found na meron din siyang hindi magandang relationship sa kanyang kapatid kasi hindi natuwa yung kapatid niya nung bumalik siya. So yung relationship natin kay Lord, sa loob, kung hindi ayos yung relationship ng mag-asawa, ng nanay ng magulang sa anak, o ng mga magkakapatid. When our relationship with God is broken, our relationship within ourselves is also broken. So we also struggle building relationship outside. Kapag ang relasyon po natin within, sa garden po natin, starts to rupture, the garden within us is ruptured. Sabi po sa Micah chapter, malapit na po tayo matapos, Micah chapter 2, verse 8, sabi po niya dito, and now, O mountains, listen to the Lord's complaint. So si Lord may reklamo po sa atin. He has case against His people. He will bring His charges against Israel. Basahin po natin ito. Oh my people, what have I done to you? What have I done to make you tired of me? Answer me. Tinatanong tayo ni Lord, ano bang ginawa ko sa'yo? Ba't ang lamig-lamig mo sa akin? Ba't sobrang cold ka? Kung okay lang po magsalita as human, bilang normal na tao, one of our pains as pastors is sometimes yung treatment na para kang hangin. Yung dadaanan ka lang or hindi ka kakausapin. Sometimes we experience that. And that's painful. Or people just come and go, no goodbyes, walang paalam, basta wala lang. Well, hindi ko po ginagamit yung platform para sabihin yung rants ko, yung pains namin as pastors. But what I'm trying to say is, Lord, gusto kong sabihin sa'yo na, yes, Lord, nasaktan ako. But I want you to know, Lord, naiintindihan ko yung nararamdaman mo pag nababaliwala ka namin. Ganun pala yung feeling, Lord. Masakit. Gusto kong sabihin kay Lord, Lord, I felt you. Pag naputol yung communion, Lord, I felt you, nasaktan ka. Na parang tinatanong ni Lord, ano bang ginawa ko? Ano bang nagawa kong mali sa inyo? Sabi ni Lord sa verse 4, patuloy natin, for I brought you out of Egypt and redeemed you from slavery. Di ba niligtas kita? Di ba pinalaya kita? Ano bang ginawa ko sa'yo? Di ba pinadala ko si Moses at Aaron at Miriam para tulungan ka? Hindi mo ba maalala, sabi ni Lord, my people, how King Balak of Moab tried to have you cursed, and how Balaam, son of Beor, blessed you instead. Hindi niyo ba maalala nung kinukurse kayo? Pero binago ko yon. Imbis na curse yung lumabas dun sa bibig ng mangkukulam, di ba blessing ang lumabas at binigay sa inyo? And remember your journey from Acacia Grove to Gilgal, when I, the Lord, did everything I could to teach you about my faithfulness. Naalala mo, ginawa ko lahat, anak, para sa'yo, para ipakita sa'yo yung katapatan ko. Anong ginawa ko sa'yo? Na mali. Para maging cold ka sa akin. Verse 6, what can we bring to you, Lord? Should we bring Him burnt offerings? How should we bow before the Lord Most High? With offerings of yearning calves? Should we offer Him thousands of rams? Lord, anong dadalhin namin sa inyo? Yung offering po ba namin? Lord, yung maglilingkod kami, magwawalas kami, magsaserve kami? Sacrifice po ba namin yung mga anak namin, yung mga firstborn? We will give our offering today, but more than your offering, ayaw ni Lord na nagbibigay tayo ng offering of sacrifice, of service. Yung binibigay po natin dito sa offering box, na hindi kasama yung puso. Sabi ni Lord, akin lahat ng meron kayo. Hindi yan yung kailangan ko. I want the communion with you.
Sometimes it's sad kasi gusto natin yung blessing doon sa garden, pero ayaw natin yung gardener. Kaya anong nangyayari? Ang daming dawag na lumalabas sa puso. Ang daming tinik na lumalabas doon. And no wonder, nasasaktan tayo. Kasi gusto natin lahat ng blessing na to, the good trees, the fruits, the blessing. At sasabihin natin, Lord, I want all of those beautiful things in my garden. Pero Lord, okay lang. Medyo wala nang space eh. Wala na akong time. Pagod ako, gusto kong mag-rest. Kahit anong itanim mo sa garden na yan, kahit anong abono mo sa garden na yan, kung wala ang ating dakilang hardinero na ang Panginoon, walang maayos sa garden na yan. Pasira ang garden na yan. Nurture your garden with the great gardener. Tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang verse na to. The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry, restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Tayo po ay manalangin. Sa iyong kinatatayuan, kapatid, if there's part of you na alam mo, sa garden na yan, puno na ng dawag. Pwedeng wala na si Lord or natabunan na si Lord. Come on, why not commune again with the Lord? Yes, Lord Jesus, kami po ay naririto. Thank you for that Garden of Eden within us. Lord, patawarin mo po kami, Lord God, sa mga times, Lord God, that we choose to plant hatred instead of, Lord, love. And Lord, pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, right now, we ask you, oh Lord, the Holy Spirit, come. Pumasok ka po sa garden po na ito. Manahan ka, Panginoon. Lord, hindi po namin kayang alagaan yung garden na nasa loob ng puso't isipan namin kung wala ka. Hindi rin po namin kayang pangalagaan yung garden na binigay mo sa amin, our family, the marriage, the fellowship, the friendship. Kung wala ka, Lord, sa puso namin. Help us, O God. We receive you, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.